Okay mga kadadudes, nandito na po tayo sa part 3. Ay, dito sa part na to, matatapos na po nating buuin yung kanyang engine. So sa part na to, assemblein po natin tong kanyang cylinder head. So ikakabit na po natin yung mga dapat na ikabit dito. Nandiyan po yung mga engine valve, mga valve seal, mga valve string, at saka yung mga valve lifter. So lahat yan, i-assemble na natin dito. So kapag natapos na natin ilagay dito, so ipapatong na po natin siya rito sa kanyang engine block. Okay, so ngayon matatapos na po natin yan. Okay mga kadadudes, first, ito, ilagay muna natin tong kanyang mga valve seal. So ang ginagamit po namin dito is Corteco. Yan. So ito po siya. Yan. So ang technique ko mga kadadudes, ginagamitan ko po siya ng long nose. Yan. Then, tsaka ko siya ilalagay rito. Tututo ko siya. Then, gagamitan ko po siya nito. Itong socket na to. At actually ito, 9mm na flower or 12 point na socket. Kasi siya po yung kakasya. Ito po ang ginagamit ko dyan. Siya po yung sasakto rito na dito babangga sa mga gilid na yan na hindi madadamage po itong pinaka-spring. Kasi kapag 8mm, matatamaan tong spring. Kapag 10mm naman po, masyado siyang maluwag. So 9mm po ang ginagamit ko rito, yan, para saktong-sakto lang. So kapag pinupukpok po natin siya or tinutulak natin, dito lang po siya tumatama sa mga gilid. Okay? So yun, lalagyan ko lang ng extension. Then, since naipatong ko na rito, nailapag ko na isa, isesentro natin, then itatap ko lang ng bahagya. Yan. So, ilagay na po natin lahat. So yun, nailagay na po natin. Then dito naman po tayo sa kabila. Yan. So pupukupuin ko muna to mga kadadots. Hindi ko muna lalagyan yung kabila para maipakita ko sa inyo yung itsura ng hindi pa nailalagay yung valve seal. Okay? So pupukuin ko muna to. Then tsaka natin na videohan to. Okay mga kadadudes, ito po yung itsura ng meron ng valve seal. Okay? So ito naman ang itsura ng wala. So ito, yung long nose, lalagay natin dito. Yan, sa sentro lang natin yan. Take note dapat nakasentro, hindi nakatabingi. Yan. So, the next, ito yung ating socket na 9mm, ipapasok natin yan dito. Yan. Then, tsaka natin pupukpukin. So ngayon, itutulak ko lang po muna. Yan. So, ganyan po ang kalalabasan yan. Okay, mga kadadod. So, after natin mailagay yung kanyang mga valve seal, so balik rin natin ha. Tsaka natin isusunod yung kanyang mga engine valve. Yan. So, punasan muna natin. So, dito po yung number 1 natin. Yan, katulad ng sinabi ko before, dito yung number 1 na cylinder. Ito yung cylinder number 1, 2, 3, and 4. So kung mapapansin nyo, dito po sa aming paglilinis, hindi po siya pwedeng magkabali-baliktad. Okay? So nakalagay dito, intake valve number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa exhaust valve, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yan, may mga numberings po yan. Ayan o. Cute lang na pagkakasulat ng number. Okay, dito na tayo sa intake number 1. So yan, number 1. Lalagay po natin yan dito. Yan. Actually, ito mga kadadods, nahasa na po ito. Using grinding compound. Okay, next. Balik na rin uli natin. Yan. Then next, ilagay natin to. So 16 pieces to mga kadadods ha. Yan, tigi-tigisa sila. Ito yung pinakasapin ng ating valve spring.
Yan. Then, lagay natin tong valve spring. So, 16 pieces din po ito. Then next, ito mga kadadods, ito yung pinaka-lock niya. Yan. So, 16 pieces din ito. Yung lock niya ay 32 pieces. So, ilalagay natin to isa-isa rito. Yan, dapat mag-partner yan. Ingatan yung huwag mawala ito mga kadadods ha. Hindi nyo mabubuo ang overhaul ninyo kapag nagkulang kahit isa nito. So, 16 pieces ang set nito. Then ito, 32 pieces. Yan. So, after natin malagay lahat, lalagay na po natin siya dito. Okay mga kadadod, so ang technique ko naman po dito sa paglalagay ng mga lock dito sa ating mga valve spring, hindi po ako gumagamit ng valve spring compressor. Instead, ito po, box range po na 14 mm. So, lalagyan po muna natin ito ng basahan. Sasapin na muna natin para yung mga may nakatukod doon po sa ating engine valve. So, disclaimer lang po ulit mga kadadudes, ito po ay base po sa aking sariling pamamaraan. So, may mga iba-ibang pong technique ang ating mga mekaniko dyan. So, yan, lalagay po natin to. Nandito na po yung mag-partner na lock. Then, pipress po natin siya using 14 mm na box range. Ito, naka-bend. Okay. Then next, dito. Yan. Then, pag nailagay na po ito, lilipat ko lang po ito sa kabila. Yan. Para meron pong susuporta sa ilalim. Take note kapag diniinan nyo to at hindi sumakto yung lock, huwag nyo basta-basta bibitawan dahil tatalsik po yan. Okay? So kung kayo po ay mas sanay doon sa ating valve spring compressor, mas maganda. Ako kasi nakasanayan ko na po yung ganito, kaya kahit pa paano kabisado ko na po. Yan. Tiin lang, then bitaw. So mabilis kasi para sa akin mga kadadods na yung ganitong pamamaraan ko. Yan. So, gawin ko po muna lahat to mga kadadods. Okay mga kadadods, so yan. Ilalagay na natin lahat. Yung mga lock. So, for me mga kadadods, mas safe yung magkadikit ng gusto. Yung mga lock. Yan o, magkadikit. Yan. So, yan. Safe yan. Maliban dito, yan, ito, uulitin natin to. Yan, mas safe for me yung mga magkakadikit na yan. Mga end, mga dulo. So far lahat okay naman. Maliban doon sa isa. Okay? So, dito. So, ito, ulitin natin to. Okay mga kadadods, ngayon na-verify na natin na okay siya. So, i-double check natin. So, sa pag-double check ko naman mga kadadods, pupukpukin natin to mga to. Yan. Gagamitan ko siya ng ito, yung T-range, yung pinaka-handle niya. Basta isasakto lang siya rito. Okay? Yung mismong dulo lang ng engine valve ang pupukpukin natin, hindi kasama po yung spring. So ito lang po. Yan lang tutuktukin natin, siguro at least mga 5 times. Yan lahat. Para ma-confirm natin na hindi kakalas yung ating lock. Okay? So lagyan natin ng sapin dito. Tsaka dito, sa kabila. So, dapat nakaangat siya. Then, pupukpukin ko siya rito ng tig-5. Kasi kapag may problema mga kadadods sa kinabit natin, kakalas at kakalas po talaga yung lock na yan. So, mas maganda dito pa lang, ma-verify na natin.
Okay, so far so good mga kadadod. Same pa rin, mga nakadikit pa rin yung mga lock natin. Nakadikit. Okay, so ngayon, doon na tayo sa kabila. Prepare na po tayo para may patong natin to. So lalagyan muna natin siya ng cylinder head gasket. Okay, linisan muna natin. Then ito po yung kanyang cylinder head gasket. Yan. So original. Take note mga kadadod, wag po kayong gagamit ng mga asbestos na klase ng cylinder head gasket. Mas maganda yung original pa rin. So dito lang po ang hawak sa gilid. Huwag po hahawakan itong mga to. So gilid lang po. Yan. Then bago natin ilagay dito yung kanyang cylinder head, hanginan muna natin. Tsaka punasan yung ilalim. So dito tayo magpo-focus mga kadadod sa dito at saka dito. Itututok natin tong nandirito sa head. Yan ito. So yan. Okay, next mga kadadudes, sunod natin tong kanyang cylinder head bolt. So dapat mayroon siyang mga washer So ang tekniko rito, nilalaglag ko muna siya habang nakasuporta to, yan, ganyan. Then tsaka ko inuurong papunta sa butas. So yun ang teknik po natin mga kadadudes. Gawin uli natin. So ilalaglag, then tsaka i-slide. Kasi hindi po siya magkakasya talaga. So, laglag. Ayan, butas. Laglag. Ayan, sa butas. Ganyan. So, ang panghihigpit natin dito mga kadadudes, ang ginagamit ko po rito, itong 8mm na Allen wrench. So, pinutol lang namin. Actually, meron talagang tools para sa mga head bolt nito. Okay? So, ang ginagamit namin ito, 8mm na Stanley. Then, gumagamit ako nito. Itong T-range. Para mas mabilis siyang pihitin. Itong T-range. Yan. Para mas mabilis siyang pihitin. So, hand tight lang muna. Wala po tayong gagamitin muna ng torque wrench. Saktong higpit lang po muna. Huwag muna natin isasagad. Yan. Pag naramdaman ninyo na medyo matigas na, stop na po dun. Okay? Yan. So, ang sequence po pala natin dito mga kadadudes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta pa-cross. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwedeng dito. Yan. Basta pa-cross. Okay? Okay, pagkatapos natin dito naman sa kabila. Okay mga kadadudes, after natin maibaon yung mga cylinder head, ang next step natin ay gagamitan na natin siya ng torque wrench. Okay? So ang unang torque nito ay 22 foot-pound. So ito yung ating torque wrench. So nakaset na siya sa 22 foot-pound. Ayan. So same pa rin, ito pa rin ang gagamitin natin. So 22 foot-pound mga kadadudes. Yun, narinig nyo? Okay. And next, dapat pa-cross And dito. Then dito. Yan. So lahat yan mga kadadudes, naka-torque na yan ng 22 foot-pound. So ang next step natin, lalagyan natin siya ng markings. Yan, lahat. Marker. Kasi maglalagay tayo sa pangalawang pihit natin, another tayo ng 90 degrees. Okay? Okay mga kadadod, so ayan na po. May mga marker na yan ng ating mga head bolt.
So sa ngayon, nakatayo yan. Nakaganon. So pag pihit natin ng 90 degrees, dapat nakaganon na siya. Okay? So 90 degrees. So yung sequence na sinabi ko kanina. Then after nun, another 90 degrees ulit. So babalik ulit siya sa ganyang position. Okay? So nakaganyan. Then, nakapaganon na, nakabaliktad. Okay, sa pagpihit mga kadadod, same pa rin. Pero hindi na torque wrench ang isasalpak natin dito. Ito na, breaker bar. Yan, so naka 90 degrees na siya. Then ito. Yan, so time-lapse ko na lang po muna mga kadadods para mabilis tayo. Okay mga kadadod, so yan na po. Kung mapapansin nyo sa ating mga markings sa ating cylinder head bolt, yan, nakaganon na po. Okay? So nakaganon na po siya lahat. So magre-rest lang muna tayo at least siguro mga 10 minutes. After 10 minutes, pipihitin uli natin siya ng another 90 degrees. Okay mga kadadod, so ngayon, ito na po yung pangatlong pihit natin, another 90 degrees. Okay mga dadods, yan na po yung pangatlong pihit natin. Okay. So ito na yung pangalawang 90 degrees natin. So far okay naman. Okay na lahat. So next step natin mga kadadods, yung mga valve lifter natin, lalagyan na natin dito. Yan. Then lalagyan na natin yung kanyang camshaft. Then start na tayo na mag-assemble dito. Okay. Okay mga kadadods, bago natin ilagay yung mga valve lifter, lagyan muna natin ng langis. Lalo na dito sa mga gilid. Yan, kasi dyan dadaan yung ating mga valve lifter. Yan. So, sa pagdating sa mga valve lifter, mga kadadods, dapat meron din tayong numbering. Okay? Hindi siya po pwedeng mag-rumble-rumble. Tulad nito, intake 1 to 8. So, ito. Nandito yan, intake 1, 2, 3, 4, 1 to 8 yan. Then, sa exhaust, naka-specify din 1 to 8. So dito mag-start yung 1 niya papunta doon, 1 to 8. Okay? So dito muna tayo sa intake. Intake number 1. So dito ang intake, dito ang exhaust. So dito tayo. So mas komportable mga kadadods kung meron kayong ganito. Yan yung may magnet. So lagyan natin ng langis. And dito. So dapat pag ginanyan nyo siya mga kadadods, smooth. Okay? Yan, dapat smooth yan, walang sabit. Then number 2. Okay? So after natin mailagay itong mga valve lifter, ang susunod po natin yung mga nandito sa ibabaw, yung ating mga camshaft. Okay? So lagyan muna natin ng langis. Yung paglalapagan ng ating camshaft. Yan. Kahit dito. Okay, unahin natin to. Yan. Then, ito. Yan. So next step natin mga kadadods, lagyan na natin yung mga bearing cap dito. Okay mga kadadods, regarding naman po sa mga bearing cap ng ating camshaft, hindi po siya pwede mag-rumble-rumble, okay? So may mga numbering po yan. So halimbawa ito, intake number 2, 3, 4, and 5. Then exhaust 2, 3, 4, and 5. So ito yung number 1, okay? Yung number 1. Yan, kung mapapansin nyo mga kadadods, may arrow din po yan. Okay? Halimbawa itong intake number 2. So ito yung intake side natin. Then ito yung exhaust. So ito po yung number 1, ito yung number 2. So dito natin siya ilalagay. Yan. Then yung arrow, papunta pa rin po doon. Yan. Papunta pa rin dito sa ating timing chain or sa may pulley. Pulley na side. Okay? So yan, number 2. Then
Ito, number 5. Intake number 5. Okay. So, number 4. Take note ha, wag pong nating irarambol yan. Yan, number 3. So, dito naman tayo sa exhaust. Exhaust number 2. And number 3. Exhaust number 4. Then, exhaust number 5. Yan. Then, ito yung ating number 1. Lagyan natin yan dito. Yan. So, lalagyan natin yung mga bolt. Take note sa paghihigpit mga kadadudes, meron ding sequence yan. So, lalagay muna natin yung mga bolt niya. Okay? Then, hihigpitan muna natin kung ano lang yung maaabot niya. Then, sa paghihigpit po, unahin natin lagi gitna. Okay? So, unahin natin dito. Dito. So, 10 mm yan. Then, next, dito. Dito. Yung side na to. Then, next, dito. Side na to. Then, side na to. Then, dito. Yung panghuli, dito. Okay? So, 12 mm naman po ito. Ito yung panghuli natin. Okay mga kadadudes, ngayon lalagyan na natin yung mga bolt. Yan. Ito, 12 mm to. Then, ito, 10 mm. Then next, ito-torque na po natin siya. So regarding naman sa ating torque, dito sa mga 10 mm na to, ang torque po natin dito is 10 foot-pound. Yan. Okay, then next dito. Okay. So next, ito naman po ang torque specs naman natin dito ay 17 foot-pound. So 12 mm po, 17 foot-pound. Double check natin. O yan. So after natin dito mga kadadudes, dito na po tayo sa ating timing chain. Okay mga kadadudes, so bago tayo mag-install ng ating timing chain, unahin muna natin itong tensioner. Okay? So ito yung kanyang tensioner. So ang technique ko rito mga kadadudes, ipe-press ko to, press, aangat po ito, then tutulak ko to para magtuloy-tuloy itong lumubog. Okay? So pag lumubog na yan mga kadadudes, release mo rito, angat mo lang konti, aangat to. Yan. Yan. Then tulak. Then lagyan mo siya ng lock. Yan. So ako ito, yung pinanglalak ko. So yan, nakalock na siya. Okay? Then ikakabit na natin yung ating timing chain. Okay mga kadadod, so bago natin ilagay yung timing chain dito, idiretso muna natin siya. Yan, ito may marker kasi rito. So ito, dito sa ibabaw, meron din. So idiretso muna natin siya. Yan, so ang gamit ko pala mga kadados to, 24 mm. Yan. So nakapantay na siya. Tsaka natin ngayon ilalagay itong timing chain. Okay? So ito yung dalawang magkaiba kulay. Ayan o. Kitang-kita naman yan eh. So itatapat natin yan dito. Then dito. Yan, sasakto yan dyan. Yan. Pagdating naman dito sa baba, kung napapansin nyo, mayroong tuldok dito. Yan. So dapat nakatutok po yan dito. Yan, dito sa naibang kulay na yan. So kanina kasi, nung nagkabit tayo ng cylinder head, dapat na i-top dead natin yung cylinder number 1. So nakalimutan natin kanina i-top dead. So dapat nakataas yung piston sa cylinder number 1. Okay? So since nakalimutan natin, dito na lang natin siya titignan.
So, mapapansin nyo may butas dito. Pwede natin silipin dyan. Makikita natin yung connecting rod na nakataas na nakaganon. At the same time, yung dito sa ilalim ng ating crankshaft. Makikita nyo magpapantay na yan dito. Okay? So, pihitin natin. So, tingnan nyo dito. Makikita natin dyan yung ating yan, connecting rod. So, mapapansin nyo rito, ayan na. Pantay na siya rito. Nandirito na yung pinakababa na weights ng ng ating crankshaft. Then kung mapapansin nyo yung tuldok nandirito na, then ito yung ibang kulay. So itututok na lang po natin yan dyan. Okay? O yan. So dapat nakatutok yung isa rito, then nakatutok yung dalawa dito. Yan. So pag-confirm na natin na nakatutok yan, pwede na natin ilagay yung ating chain guide. Okay, next, lagay natin tong guide. Yan. Then, meron siyang dalawang 10mm dito mga kadadods. So, lagay natin tong isa. Then, yung isa dito sa baba. Ito. Yan. Then, itong isa, slide lang natin dito. Yan. Then, tsaka natin ilalagay yung tensioner. Yan. So, meron din siyang dalawang 10mm na bolt. Yan. So, higpitan ko muna mga kadadods ha. Yan. So, kapag okay na yung higpit, pwede na natin tanggalin tong lagay natin na to. Okay mga kadadods, bago natin ikutin, lagyan muna natin siya ng markings. Yan, marker dito. Mas madali natin makita kapag inikot na natin siya. Then dito. So, since hindi makita rito sa camera yung nandito sa ibabaw, lagyan ko na lang dito. Para may idea kayo. Yan. Iikutin natin to mga kadadods dahil gusto ko lang ma-verify na bumalik din siya sa ganyan. Habang iniikot natin, babalik pa rin siya sa ganyang ayos. Yan. So, ngayon ikutin na natin. O yun. Mapapansin nyo mga kadadods, ayan na siya. Tutok na. Then dito sa baba. Okay? So, na-confirm din natin dyan na hindi rin tumukod yung ating mga engine valve doon sa ating mga piston. So, after nyan mga kadadods, ang susunod na natin ay yung ating cover. Okay mga kadadods, so ngayon ilagay na natin yung cover. Take note mga kadadods, dapat nandito yung dalawang o-ring ha. Ayan, ito, at saka ito. Okay? Ayan. Then ilagay na po natin yung kanyang mga bolt. Okay mga kadadods, after natin malagay yung mga bolt ito, yan, susunod po natin yung water pump. So ito yon. So dalawang nut at saka tatlong 10mm lang po yan na bolt. So ito yung dalawang nut. Yan. Then ito yung tatlong bolt.
So regarding pala mga kadadod sa mga bolt nito, since naka-time-lapse siya kanina, so meron siyang apat na 12 mm, then 11 na maiksi na 10 mm ito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then meron siyang isang 10 mm na medyo mahaba, nandito po yan. Sa ilalim po ng water pump. So higpitan ko muna to. Okay mga kadadod, so after natin maikabit yung kanyang water pump, ang isusunod natin yung bracket. So bago natin ilagay yung bracket, linisan muna natin to. Yan yung mga excess na yan. Yung mga silicone. So narurumihan kasi ako pagka may mga nakikita akong ganyan. So tatanggalin muna natin yan. Okay mga kadadod, so yan. Natanggal na natin yung mga excess na silicone. So mas malinis siya tignan. So paikot. So after natin dito mga kadadods, lagay na natin yung bracket niya. So 14 mm lang naman yan. So ito siya, kakabit natin dito. Then next, kabit natin yung pulley dito sa kanyang water pump. So tatlong 10 mm na bolt lang po yan mga kadadods. Then gagamit po ako ng screwdriver para pigilan to. Yan. Then next, sunod natin yung main pulley niya dito. Okay, lagay muna natin tong lock. Yan. Then itong kanyang pulley. Then lagay natin tong bolt. So ang size ng bolt na to ay 19 mm. Then next, lagay natin to, itong kanyang crankshaft position sensor. Then meron siyang isang 10 mm na bolt. Then ilagay natin tong fuel rail. So itutok lang natin to mga kadads dito sa mga butas na to. Itong mga injector. Yan. Then meron siyang dalawang 12 mm na bolt dito. Then meron tayong isang 10 mm na bolt dito. Yan, sa gilid. Okay, so after natin dito mga kadadods, dito na tayo. Ilalagay na po natin yung kanyang valve cover. Okay mga kadadods, so bago natin ilagay ito doon sa kanyang cylinder head, lagyan muna natin siya ng gasket. Okay, about sa part number, ito po yan. The original na valve cover gasket. Yan. So lagay muna natin. Okay mga kadadod, so ito na po yung kanyang valve cover. Tignan natin. Meron siyang 7 bolt. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7 bolt na 10 mm at saka 2 nut na 10 mm dito. At saka dito. Then meron siyang 2 mahabang 10 mm na bolt dito sa gitna. Okay, next, lagay natin tong spark plug. So, wag natin ibabagsak ha. Dahan-dahanin lang natin. Then, gagamit tayo nito. 16 mm ang gamit namin na deep socket. Then, gagamit po tayo ng ratchet. So, sa ulo lang po natin hawakan na para hindi tayo persado. Yan, ganyan lang. Tamang higpit lang. Yan. Then, ilagay na natin tong kanyang mga ignition coil. Yan. So, 10 mm din po ang mga bolt nito.
Yan. So after natin dito mga kadadudes, ilagay na po natin yung kanyang oil control valve dito. So ilagay natin to. So isang 10 mm na bolt lang naman po yan. Dito. Yan. Okay mga kadadudes, so ito na po siya. So nabuo na natin. So I hope na nasabayan ninyo yung ating pag-assemble mula part 1 hanggang part 3. So madali lang naman yan actually, hindi na po kayo maliligaw dyan. Kung sakali man po na meron kayong mga tanong, just comment na lang po para kung sakasakaling meron tayong time, ma-replyan ko kayo. Okay? So abangan na lang po ninyo ulit mga kadados yung mga ibang DIY or mga tutorial natin. Kaya upload natin sa page ng Dadods Auto Works. So kung sakasakali man po na meron kayong gustong ipagawa or ipa-DIY, just comment na lang din po kung sakasakali may time tayo gagawin natin. Okay? So muli mga kadadods, maraming salamat po. Kilala kaya ang dami nagtiwala.